Paano kung ang katahimikan na matagal mo nang iniiwasan ay hindi pala walang laman, kundi naghihintay lamang na magsalita sa'yo? Para sa Cancer, ang mga tahimik na sandali ay hindi kailanman walang kahulugan. Nagdadala ito ng damdamin, alaala, at mga sagot na madalas ay hindi kayang ipahayag ng mga salita. Habang papalapit ang Pebrero 3, 4, 2026, mayroong banayad na pagbabago na nagsisimulang mangyari. Walang ingay, walang bigla ang gulat, tanging isang katahimikan na kakaiba ang pakiramdam. Isang paghinto na mahinang hinihiling na makinig ka. Kung ikaw ay nakaramdam ng kawalang katiyakan, mabigat ang damdamin, o hindi tiyak sa susunod mong hakbang, ang katahimikang ito ay hindi pagkaantala. Ito ay gabay na dumarating sa pinakamalinaw nitong anyo. Ang Cancer ay pinamumunuan ng damdamin, alaala, at intuisyon, mga katangiang madalas ay nakakabigla sa isang mundong hindi tumitigil sa pagsasalita. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba, naamoy mo ang hindi nasasabi, at dala mo ang damdamin ng mas malalim kaysa sa inaakala mo. Sa pagdating ng Pebrero 3, 4, 2026, ang enerhiya sa paligid mo ay nagsisimulang huminahon sa halip na tumindi. Ang mga araw na ito ay hindi tungkol sa matinding pagbabago o biglaang aksyon. Ito ay tungkol sa tahimik na pag-unawa. Tungkol sa pagpansin sa sinasabi ng puso mo habang abala ang isipan mo. Maaaring nag-iwan ang mga kamakailang karanasan ng pagdududa sa mga tao, sa mga pagpili, o maging sa iyong sarili. Ngunit ang sandaling ito ay nag-aanyaya sa iyo na maghinay at magmasid. Ang mga sagot na hinahanap mo ay hindi na sa labas, dumarating ito ng mahinahon mula sa loob, sa mga sandali ng katahimikan, pagninilay, at tapat na damdamin. Para sa Cancer, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay karunungan na nabubuo. Emotional love likuran ng Cancer. Cancer, dala mo ang higit pa sa nakikita ng iba. Sa ibabaw, maaaring mukhang kalmado at matatag ang buhay, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, ay may tahimik na bigat ng damdamin na matagal nang naipon. Madalas mong pinipiling manatiling tahimik, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil malalim ang nararamdaman mo at hindi mo laging pinagkakatiwalaan na maiintindihan ka ng iba. Kamakailan, maaaring napansin mo ang sarili mong inuulit ang mga pag-uusap sa isipan, kinukwestiyon ang mga nakaraang desisyon, o nagtatanong kung bakit may mga sitwasyon na hindi nagbigay ng kasagutan na inaasahan mo. Ang emosyonal na likurang ito ay hindi biglang lumitaw. Ito ay unti-unting nabuo sa mga sandali kung saan nagbigay ka ng higit kaysa natanggap, sa mga pagkakataon na pinrotektahan mo ang iba habang napapabayaan ang sariling pangangailangan. Bilang isang Cancer, likas sa iyo ang katapatan, pagiging maalaga, at emosyonal na talino. Ngunit nangangahulugan din ito na nadadala mo ang emosyonal na enerhiya sa paligid mo, kahit ito man ay nasasabi o hindi. Sa paglipas ng panahon, maaari itong lumikha ng kalituhan, pagkapagod sa damdamin, at pakiramdam na may bagay na hindi pa tapos. Maaaring naramdaman mong hati ka sa pagitan ng pagpigil at pagpapakawala. Sa pagitan ng pagsasabi ng katotohanan at pagpapanatili ng kapayapaan. Ang katahimikan ay naging iyong ligtas na lugar, ngunit isa rin itong pasanin. At gayunpaman, kahit sa katahimikang ito, tahimik na gumagana ang intuition mo. Pinagmamasdan nito ang mga pattern, kinikilala ang mga emosyonal na katotohanan, at inihahanda ka para sa sandali ng kaliwanagan. Ang yugtong emosyonal na ito ay hindi pagkakamali. Ito ay paghahanda. Bawat damdaming iyong hinawakan, bawat hindi nasabi, bawat tahimik na sandali ay humuhubog sa iyong kamalayan. Hindi ka nawawala, nagiging mas mulat ka. At habang papalapit ang Pebrero 3, 4, 2026, ang emosyonal na likurang ito ay nagsisimulang magbigay kahulugan. Ang katahimikang iyong ginagalawan ay malapit nang magbago mula sa kalituhan tungo sa pag-unawa. Iyan hilakas ng katahimikan. Ang katahimikan ay palaging sumasabay sa iyo, Cancer, hindi bilang kawalan, kundi bilang isang presensya. Habang ang iba ay nagmamadaling punuin ang bawat tahimik na sandali ng ingay, likas mong nararamdaman na ang katahimikan ay may dalang kahulugan. Dito pinakamalinaw na nagsasalita ang intuition mo, dito humuhupa ang damdamin, at dito dahan-dahang ipinapakita ang katotohanan. Ngunit, may mga sandali rin na ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabagabag, na para bang hinihiling sa'yo na harapin ang isang bagay na hindi ka pa handang kilalanin. Ang nagpapatibay sa katahimikan ay hindi kung ano ang tinatago nito, kundi kung ano ang hinahayaan nitong marinig mo. Sa mga sandaling humihinto ang mundo, mas tumitindi ang tinig ng iyong loob.
Ang mga banayad na damdaming noon ay iyong pinabayaan ay nagsisimulang lumitaw. Ang maliliit na pagkakaunawa ay nag-ugnay sa mas malalaking katotohanan. Para sa Cancer, ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay salamin. Ipinapakita nito ang alam na ng puso mo, ngunit patuloy na kinu-question ng isip mo. Mapapansin mo rin na kapag lumalayo ka sa mga pang-abala, dumarating ang mga sagot ng hindi pinipilit. Hindi bilang malinaw na utos, kundi bilang kalmadong katiyakan. Isang pakiramdam na may tama o hindi na tama. Ito ang wika ng katahimikan at mas naintindihan mo ito kaysa karamihan. Kahit sa pagdududa sa sarili, nananatiling matatag ang kaalamang ito sa loob, matiisin na naghihintay sa iyong pansin. Sa mga nakaraang panahon, maaaring napansin mo ang katahimikan sa mga paghinto sa komunikasyon, pagkaantala sa mga desisyon, o sandali ng emosyonal na distansya. Hindi ito parusa o senyales ng pagkastagnate. Ito ay mga paanyaya. Mga paanyaya na maghinay, magmasid sa mga pattern, at kilalanin ang mga emosyonal na katotohanan ng walang pamimilit. Habang papalapit ang Pebrero 3, 4, 2026, ang katahimikang ito ay nagsisimulang magbago ang pakiramdam. Hindi na ganoon kabigat. Mas sumusuporta. Halos nagbibigay ng kapanatagan. Hindi na hinihiling sa iyo na maghintay, hinihiling nitong magtiwala ka. Magtiwala na ang mga sagot na nabubuo sa loob mo ay totoo. Magtiwala na ang kaliwanagan ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng aksyon, kundi madalas sa pamamagitan ng katahimikan. Para sa Cancer, dito sa katahimikan tahimik na nabubuo ang karunungan. Pebrero 3, 4, 2026, Dane sandali ng pagbabago. Maaaring itala ng kalendaryo ang Pebrero 3, 4, 2026 bilang karaniwang petsa lamang, ngunit para sa Cancer, ang mga araw na ito ay may tahimik na bigat, isang sandali ng pagbabago na banayad, ngunit hindi maikakaila. Hindi tulad ng malalakas na pangyayari o biglaang revelasyon, ang pagbabagong ito ay hindi nagpapaalam ng maingay. Sa halip, dumarating ito ng marahan, parang banayad na alon sa isang tahimik na lawa. At para sa mga nakikinig, sa mga matagal nang tumutok sa mga bulong ng puso nila, hindi ito maaaring baliwalain. Maaaring mapansin mo muna ang maliliit na palatandaan, isang panandaliang kaisipan, muling pagbabalik ng alaala, isang pag-uusap na biglang nagkakaroon ng saysay. Ang mga sandaling ito ay hindi aksidente, ito ay mga gabay, hinihikayat ka tungo sa mas malinaw na kamalayan. Ang emosyonal na tensyon na dala mo sa mga nakaraang linggo, marahil buwan, ay nagsisimulang bumitaw. Ang mga sitwasyong dati nakakalito o mabigat ay ngayon nagbibigay ng kaliwanagan. Ang mga desisyon na tila imposibleng gawin ay biglang tila naayon. Ang universo, sa tahimik nitong paraan, ay nagsisimulang ibigay sa iyo ang pag-unawang matagal mo nang hinahanap. Para sa Cancer, ang sandali ng pagbabago ay hindi tungkol sa pagpapatunay mula sa labas. Ito ay tungkol sa panloob na pagbabagong nangyayari, isang paggising sa alam mo na dati, ngunit ikaw ay abala, maingat, o natatakot pa para kilalanin ito. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ang naging kasama mo, pinahintulutan nitong mabuo ang mga pagkaunawang ito, na hindi nakikita ngunit matatag. Sa 2 araw na ito, pansinin kung paano humuhusay ang intuition mo, humuhupa ang damdamin, at lumalakas ang tinig ng loob mo. Parang iniabot sa iyo ng universo ang isang parol sa madilim na silid, palagi mo nang dala ang susi, ngunit ngayon, sa wakas, nakikita mo kung saan ito ibubukas. Asahan ang mga sandali ng pagninilay, mahinahong pagkaunawa, at tahimik na lakas na hindi agad humihiling ng aksyon, ngunit inaanyayahan ito kapag dumating ang tamang panahon. Para sa Cancer, ang kagandahan ng Pebrero 3, 4 ay hindi na sa kaguluhan, kundi sa katahimikan. Ito ay isang sandali ng pagbabago na ginagawang kaliwanagan ang pagtitiis, nagiging insight ang pag-aalinlangan, at nagiging pag-unawa ang emosyonal na kawalang tiyak. Ang landas pasulong ay hindi sumisigaw, ito ay bumubulong, at sa wakas, handa ka nang makinig. Iyan o hindi nakikitang mensahe lang ay nabubulgar. Sa katahimikan ng Pebrero 3, 4, 2026, lumilitaw ang isang mensahe na palaging naroroon, nakatago sa ilalim ng mga layer ng pagdududa, abala, at hindi nasabing damdamin. Cancer, maaaring hindi mo ito napansin, ngunit ang mensaheng ito ay tahimik na bumubulong sa iyo sa lahat ng oras, nandoon sa pagitan ng mga pag-uusap, sa puwang sa pagitan ng mga iniisip mo, at sa mga sandaling pinayagan mo ang sarili mo na maging lamang. Banayad ito, halos di nakikita sa mata ng hindi sanay, ngunit hindi maikakaila sa pusong handang makinig.
Ang hindi nakikitang mensahe ay hindi malakas na pahayag o biglaang revelasyon. Hindi nito hinihiling ang pansin mo sa pamamagitan ng drama o puwersa. Sa halip, dumarating ito ng mahinahon, parang banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa iyong mukha at nag-iwan ng pakiramdam ng hindi inaasahang pagkaunawa. Maaaring ito'y malinaw na pagkaunawa tungkol sa isang relasyon, insight sa desisyong matagal mong pinag-isipan, o isang pagkaalam sa sarili mo na ganap na magbabago ng perspektibo mo. Ito ang tahimik na kumpirmasyon na ang intuwisyon na pinagyayaman mo ay totoo, at na palaging alam ng iyong tinig sa loob ang tamang landas pasulong. Maaaring maramdaman mo ang isang hindi inaasahang kapanatagan, isang pakiramdam na ang mga bagay ay nagkakaugnay kahit na hindi pa perpekto ang hitsura nito. Ito ang hindi nakikitang mensahe sa aksyon, paalala na ang universo ay nakikipagkomunika sa mga paraan lampas sa mga salita, na ang gabay ay madalas dumarating sa katahimikan, at ang pagtitiis ay hindi paghihintay. Ito ay pag-alam kung kailan kikilos. Sa 2 araw na ito, pansinin ang mga pattern na dati hindi mo napapansin, ang maliliit na pagkakataon na tila masyadong eksakto para maging aksidente, at ang mga damdaming dumating ng walang babala. Hindi ito aksidente. Ito ay mga senyales, mga mensaheng ginawa eksklusibo para sa iyo, naghihintay na kilalanin. Sa pagkilala sa hindi nakikitang mensaheng ito, pumapasok ka sa mas malalim na pag-unawa sa sariling emosyonal na kalagayan. Napagtatanto mo na ang mga sagot ay hindi kailanman nawala, palaging nasa loob mo, tahimik na nabubuo, naghihintay sa sandaling handa ka na itong tanggapin. Para sa Cancer, ito ay hindi lamang insight, ito ay isang malalim na pagbabago, isang mahinahong pagbubunyag ng kung ano ang tahimik na gumagabay sa iyo sa lahat ng oras. Paglalabas paggamot ng damdamin. Cancer, habang umuusad ang Pebrero 3, 4, 2026, mapapansin mo ang banayad na pagbabago sa bigat na matagal mo nang dinadala. Ang emosyonal na tensyon na dati mabigat at hindi matinag ay nagsisimulang humupa, hindi sa pamamagitan ng puwersa o panlabas na interbensyon, kundi sa natural na pag-usbong ng sariling kamalayan mo. Matagal mo nang hinahawakan ang mga damdamin, alaala, at hindi nasabing iniisip, naniniwala na maaaring mapanganib o hindi kailangan itong pakawalan. Ngunit, matiisin kang ginabayan ng universo patungo sa sandaling ito, isang sandali kung kailan ang pagpapakawala ay hindi kawalan, kundi kalayaan. Ang proseso ng paglaya ng damdamin ay hindi biglaan. Maaaring ito'y isang tahimik na buntong hininga sa isang nag-iisang sandali, isang luha na dahan-dahang bumagsak ng walang paliwanag, o isang biglaang kaliwanagan na nagpapagaan sa mga dating pakikibaka. Mapapansin mo ang mga pattern sa iyong mga relasyon, nakaraang desisyon, o maging sa sariling inaasahan mo na dahan-dahang natutunaw, na parabang ipinapakita ng universo na ligtas itong pagtitiwalaan, huminga, at hayaang maganap ang paggaling. Ang paggaling ay dumarating ng paunti-unti. Ang ilang damdamin ay agad na alis, nag-iwan ng pakiramdam ng gaan. Ang iba naman ay mananatili, ngunit kahit ang presensya nito ay hindi na magiging pasanin, nagiging paalala, hindi hadlang. Maaaring matuklasan mo na ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ay mas natural na dumadaloy ngayon, habang ang emosyonal na kaliwanagan ay pumapalit sa lumang kalituhan. Sa pagtanggap sa paglaya ng damdamin na ito, muling nakakonekta ka sa lakas ng iyong loob. Ang sakit ng puso, pagdududa, at tahimik na pagkabalisa ay nagiging insight, tibay, at panibagong kumpiyansa. Cancer, ito ang panahon upang igalang ang iyong damdamin, kilalanin ang mga ito ng lubusan, at hayaang gabayan kanila tungo sa mas mahinahon at balansing sarili. Ang paggaling ay hindi na sa pagtaka sa damdamin, kundi sa pagkilala sa mga ito, pagtanggap sa kanila, at sa mahinahong paraan ng pagtuturo nila kung sino ka talaga. Paano ikinakaapekto landas ng buhay, pag-ibig, pera, sarili? Cancer, ang kaliwanagan at paggaling na nararanasan mo sa Pebrero 3, 4, 2026 ay hindi nag-iisa, kumakalat ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa pag-ibig, ang bagong pagkaunawang ito ay nagbibigay daan sa iyo na makita ang mga relasyon sa ibang perspektibo. Nauunawaan mo ang mga banayad na dinamika na dati hindi napapansin, at nagsisimula kang kilalanin kung ano ang tunay na nagpapalusog sa puso mo kumpara sa nagpapapagod nito. Ang komunikasyon, na dati nalabo ng pag-aalinlangan o takot, ay nagiging malinaw. Maaaring maipahayag mo ang mga damdaming matagal nang nakabaon, ngunit ginagawa ito ng may kumpiyansa at tunay na puso. Ang katahimikan ay hindi na hadlang, ito ay nagiging espasyo para sa pag-unawa, pagmumuni-muni, at makahulugang koneksyon.
Sa usapin ng pera at praktikal na desisyon, humuhusay ang iyong panloob na kaliwanagan sa paghuhusga. Ang mga pagpiling pinansyal, hakbang sa karera, at personal na pamumuhunan ay hinaharap ng may mahinahong pagsusuri sa halip na reaksyon sa damdamin. Nagsisimula kang makita ang mga pattern at oportunidad na dati nakatago sa ilalim ng kawalang katiyakan. Kahit ang maliliit na desisyon ay nagkakaroon ng mas malaking kabuluhan dahil ito ay nagmumula sa panloob na pagkakaayon sa halip na pagkabahala. Ang pinakamalalim na pagbabago, gayunpaman, ay nangyayari sa loob mo. Tumitibay ang pagtitiwala sa sarili habang kinikilala mo ang intuition mo at iginagalang ang iyong damdamin. Napagtatanto mo na ang pag-aalinlangan ay hindi kailanman kahinaan, ito ay paghahanda. Ang banayad na gabay na natatanggap mo ngayon ay naglalagay ng kumpiyansa sa sariling paghuhusga na nagbibigay daan sa iyo na kumilos ng tahimik ngunit matatag na determinasyon. Sa pamamagitan ng panloob na pagbabagong ito, Cancer, bawat aspeto ng iyong buhay ay nagkakaroon ng momentum. Ang pag-ibig ay mas tunay ang pakiramdam, ang pera ay mas maayos pamahalaan, at ang kamalayan sa sarili ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa mga susunod na desisyon. Ang dati tila magulo o hindi tiyak ay ngayon may kahulugan ng layunin na ipinapakita sa iyo na ang universo, sa pamamagitan ng katahimikan at pagmumuni-muni, ay tahimik na gumagabay sa iyo tungo sa balanse, kaliwanagan, at kapangyarihan. Mensahe mula ag universo, pinakamataas ang kwento. Cancer, makinig ka ng mabuti, sapagkat ang universo ay nakikipag-usap, hindi sa pamamagitan ng ingay o malalaking palabas, kundi sa banayad at matiisin na ritmo ng iyong buhay. Bawat paghinto, bawat tahimik na sandali, bawat desisyong pinigil mong gawin ay bahagi ng maingat na hinabing pattern na gumagabay sa iyo tungo sa pag-unawa. Ang sagot na matagal mo nang hinahanap ay hindi kailanman malayo, palagi itong nasa loob mo, tahimik na naghihintay na kilalanin mo. Bumulong ang universo na ang kaliwanagan ay hindi dumarating sa pagmamadali o pagpuwersa ng pagbabago. Ito ay nagmumula sa katahimikan, pagmamasid, at pagtitiwala sa sariling panloob na karunungan. Habang umuusad ang Pebrero 3, 4, 2026, ang mga bulong na ito ay lumalakas, hindi sa tunog, kundi sa pakiramdam. Mapapansin mo ang biglaang mga insight, ang mahinahong katiyakan sa mga desisyon na dati imposible, o ang hindi matitinag na kapanatagan sa puso mo. Hindi ito aksidente, ito ang wika ng gabay na iniakma eksklusibo para sa iyo. Pinaalalahanan ka na ang pinakamalalalim na aral ng buhay ay madalas nakatago sa mga bagay na hindi nakikita. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ang canvas kung saan ipinipinta ang pag-unawa. Ang iyong damdamin, intuisyon, at pagmumuni-muni ay ang mga kulay na bumubuo ng larawan na natatangi para sa iyo. Magtiwala na ikaw ay eksaktong nasa tamang lugar. Magtiwala na ang landas pasulong ay maliwanag, hindi lamang sa mga panlabas na palatandaan, kundi sa tahimik na karunungan na dala mo sa loob. Hindi ka iniwan ng universo, inihahanda ka nito. Ngayon, inaanyayahan ka nitong makinig, maramdaman, at sumulong ng may tapang, na alam na ang katahimikan ay palaging iyong pinakamatapat na gabay. Cancer, habang papalapit sa pagtatapos ang Pebrero 3, 4, 2026, bigyan mo ang sarili mo ng tahimik na sandali upang huminga at damhin ang mga pagbabago sa loob mo. Ang emosyonal na bigat na dati dinadala mo ay ngayon mas magaang na, at ang kaliwanagan na hinanap mo ay dahan-dahang nananahan sa iyong isip at puso. Ang 2 araw na ito ay hindi tungkol sa pagmamadali o pagpuwersa ng mga sagot, ito ay tungkol sa pakikinig, pagmamasid, at pagtitiwala sa karunungang palagi mo ng taglay. Balikan at pansinin kung gaano ka nakalayo ang narating, gaano karaming banayad na aral ang gumabay sa iyo hanggang dito, at kung paano bawat paghinto, bawat sandaling pagmumuni-muni ay humubog sa iyong pag-unawa. Ang katahimikan na dati mabigat ay nagbago na at naging pinagmumulan ng gabay, nag-aalok ng kapanatagan at insight. Pinaalalahanan ka na ang pinakamalalalim na sagot ng buhay ay bihirang isigaw, sila'y bumulong, madalas sa mga sandali kung kailan humihinto ang mundo, at pinapayagan mo ang sarili mo na tunay na maramdaman. Dalhin ang kapanatagang ito sa hinaharap. Hayaan itong gabayan ang iyong mga desisyon, relasyon, at araw-araw na sandali. Ang kaliwanagan na iyong natamo ay hindi pansamantala, ito ay pundasyon, matatag at matibay, para sa paglalakbay na nakahihintay. Magtiwala sa sarili, igalang ang iyong damdamin, at tandaan, ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ang espasyo kung saan tahimik na namumukadkad ang pag-unawa at paglago. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, Cancer, maglaan ng sandali upang pahalagahan ito.
I-like, mag-subscribe, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Mahalaga ang iyong karanasan, at maaaring gabayan ng iyong tinig ang iba na nakakaramdam ng pareho. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Magtiwala sa katahimikan, magtiwala sa sarili, at dalhin ang bagong kaliwanagan na ito sa bawat desisyon na iyong gagawin. Nakikinig ang universo at gayon din kami.